Good morning po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlogging about po sa Word of God and Word of Encouragement. So kahapon po tayo po ay nag-aral ng salita ng Panginoon regarding po pag ano ang gagawin mo pag ikaw ay humaharap sa krisis o problema ng buhay. At natutunan nga po natin kahapon na unang-unang gagawin po natin, tayo ay manalangin sa Panginoon. Manalangin. So sabihin natin sa Diyos kung ano yung nararanasan po natin, ano yung nararamdaman ninyo. At wag po kayo magtatampo, wag po kayong tatakbo at hindi mananalangin at mananahimik lamang. Hindi po. Kailangan po nating manalangin, kailangan nating idulog ito sa Panginoon, lumuhod tayo sa Diyos, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Pangalawa po, bukod sa panalangin, kailangan natin lahat matutong magpasalamat at magpuri sa Kanya anuman ang circumstances na dumadaan po sa atin. Bakit po? Titignan po natin, mas marami po ang pagpapala, ang kabutihan at biyaya ng Diyos compare po sa ating mga pinagdadaan ng problema. Amen po ba dyan? Sapagkat po ang Panginoon, higit pa sa lahat, puro blessing muna yan. Hindi naman puro, ang problema po ay isang testing lamang po sa atin yan. Pinapatatag po ang ating pananampalataya. Kaya gusto ng Panginoon matuto tayong magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya in spite of what you're feeling or you're facing right now. So, ang pangatlo po na ating pong sinasabi ng Panginoon dito, kailangan natin humingi sa Lord ng kalakasan. Ask God for strength. Bakit po? Kasi po, sa totoo naman, di ba, pag tayo po ay dumadaan sa problema, nangihina ka, parang wala kang gana, wala ka sa mood. Di ba? So, yun ang katotohanan. Ikaw ay tinatabangan magtrabaho, wala ka sa mood makipag-usap sa tao, di ba? Ang lahat ng bagay, tinatamad ka mag-pray, tinatamad ka magbasa ng Bible, tinatamad ka mag-church, di ba? Tinatamad ka umattend ng Bible study, lahat kinatatamaran natin. Bakit po? Kasi may pinagdadaanan ka nga. Kasi nga, lahat po tayo, tao lamang at mahina. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, bukod sa manalangin ka at magpuri ka, humingi ka sa Panginoon ng kalakasan. In Psalms 105 verse 4, sabi diyan, look to the Lord and His strength. So, tignan mo yung kalakasan ng Lord. Paano ba niya binibigay yung kalakasan yan? In Job 12 verse 13, God is the real source of wisdom and strength. Siya lang po ang bibigay sa atin ng wisdom para magkaroon tayo ng sound mind at kalakasan sa pinagdadaanan natin mga kasama, mga kapatid. In Psalms 3 verse 5 po, I can lie down and go to sleep and I'll wake up again because the Lord give me strength. Di ba pag may problema ka, ang hirap matulog? Minsan umiinom ka pa nga ng gamot para makatulog ka lang, eh. O tapos 'di ba 'pag kagising mo nandun pa rin yung problema. Pero alam niyo po ba 'pag nasa Lord ka at sabi nga po dun, mahirap kasi sabihin ko sa inyo na huwag kang mag-worry, ibigay mo kay Lord yan. Pero alam niyo po ba, this is only a practice because the Lord wants us to change our lifestyle, to change our mindset, to change our character. Kaya niya inaalaw ito mga sitwasyon sa buhay natin. Kaya nga sabi dito ng writer ng Psalms na 'to, I can lie down, I can go to sleep, and I can wake up again because the Lord give me strength. Binibigyan ka niya ng bagong pag-asa, binibigyan ka niya ng bagong kalakasan sa araw-araw. In Psalms 37 verse 39, ang sabi pa dito, the Lord save good people and He is their strength in times of trouble. O, di ba? Kaya itong si King David, mapapansin po ninyo, talagang dependent siya kay Lord because ang kalakasan niya, ang kanyang, ibig sabihin, yung sound mind niya na kay Lord. Kaya hindi siya masyadong, kahit ang dami, alam niyo kung babasahin niyo yung Bible, si King David, ang daming mga tumutuligsa sa kanya, ang dami niyang kaaway, just like nowadays po, ang buong Israel po, kaliwat kanan ng gera, di ba? Kaliwa't kanan ng pinagdadaanan ng bayan ng Israel. Pero mapapansin ninyo, may confidence ang bayan ng Israel. Not because mayaman silang bayan, not because meron silang mga missiles, meron silang Iron Dome, or anything, and that technology, but because I believe meron silang Diyos na kagaya ni King David nung panahon na yun, hanggang ngayon,
binabantayan, inaalagaan pa rin ng Diyos ang bayan ng Israel. At gano'n din ikaw. Ikaw yung isang spiritual Israel ngayon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon sapagkat pangako niyan. Bakit ba tayo nagkaroon ng connection diyan sa bayan ng Israel yan? Because we believe on Christ. Hindi lang ang kanya po ang salvation ay hindi lang para sa mga Hudyo, kung hindi para sa mga Hintil na rin. Kaya nga po tayo daw po yung tinatawag na spiritual Israel. So kung tayo daw po yung mananampalataya sa ating Panginoon, tayo rin po ay makakasumpong ng kalakasan mula sa ating Diyos. So yan po yung tatlo natin napakinggan. Ito po ay una, panalangin, magkaroon tayo ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Ang pangatlo, humingi tayo ng kalakasan. Kalakasan para tayo may gana sa buhay, may pag-asa sa buhay. Amen. So araw-araw po kasi nakakapagod naman po talaga eh. Pero pag kay Lord, lagi kang may bagong kalakasan. Amen. So number 4, you have to focus on God and His promises. Focus lang tayo kay Lord. Kaya nga sabi ng talata sa Bible, focus unto Jesus, the author and finisher of your faith. So in 2 Corinthians 4:16-18 sabi din dito, therefore, we do not lose heart, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. So meron lang po tayong temporary problema, di ba? Kaya wag daw tayo mawala ng pag-asa, don't lose heart. But we fix our eyes on what is, we should not fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. So ano mo ba yung nakikita? Ayan, problema. Nakikita yung wag daw kayo din mag-focus. Yung mga nakikita nyo, wag kang mag-focus dyan. But tignan mo raw yung hindi nakikita. Sino ba yung hindi natin nakikita? Ang Diyos Ama. Diba? Hindi natin nakikita ang banal na Espiritu. Diba? So, kailangan doon tayo mag-focus. Lord, tulungan mo ko at magtiwala ka doon. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Isang example po ng what is seen is temporary. Problema, bagyo, di ba? Tingnan niyo na lang every now and then ang Pilipinas taon-taon nilang dinadaanan to ng bagyo. Meron pa nga bilang yan, around 20 typhoons yata, kung hindi ako nagkakamali. Pero temporary lang yan, dadaan lang po yan sa bayan natin. Yes, there are things na nade-devastate tayo, nagkakaroon tayo ng mga calamity, etc. But the thing is, hindi siya nag-stay at para tayo ay para biglang mawala na lang dito sa mundong to. Pero ano meron? Yung unseen thing. Ano ba meron nakikita na unseen, eternal? Okay, ang unseen na hindi natin nakikita, which is hangin. Very important sa atin. Unseen is eternal. Imagine niyo mawala ang hangin. Pansinin niyo kaya, isipin niyo pag nawala ang hangin na hindi natin nakikita, lahat ba tayo mabubuhay? Ang bagyo, dumaan lang, buhay pa tayo. Pero pag ang hangin ang nawala, sigurado di natin kaya mabuhay pag walang hangin. So in short, ganun din si Lord. Dumaan ang problema mo, temporary lang yan. Pero pag kay Lord ka, hindi mo siya nakikita, yan, meron kang kasagutan. Yan ay eternal. Amen? So, pag si Lord hindi natin nakikita, doon ka magtiwala. Huwag ka magtiwala doon sa mga nakikita mo, sa mga senses mo, sa mga pwede mong puntahan, lapitan para tulungan ka. No, magtiwala ka kay Lord. Amen? Yan po ang explanation ng 2 Corinthians 4:16-18. So, 3 reasons why we should not be discouraged. 3 bagay bakit hindi tayo dapat ma-discourage. All troubles are temporary. Lahat ng mga problema, suliranin ay temporary. So God is using them for greater eternal purpose. Yan ang pangalawa po. Ginagamit lang ng Diyos ang mga problema ang pinagdadaanan mo, kapatid, dahil meron siyang may magandang plano sa problemang yan. Hindi lang pinapatatag ang pananampalataya mo, hindi lang binabago ang karakter mo. May mga ibang bagay pa si Lord na gustong baguhin at makuha mo, matutunan mo sa problema mo. At kailangan number 3, focus ka lang kay Lord. Keep your eyes focused on Jesus Christ because He is the author and finisher of your faith. So, amen? So, kailangan makita natin yung purpose. Alam niyo po ba pag may problema, madalas ang tanong natin, bakit nangyayari itong problema? Pero sabihin ko po sa inyo, ang problema dapat ang tanong mo na kay Lord, pag ikaw ay lumalago sa pananampalataya mo, Lord, ano ang tinuturo mo sa problema ang aking kinakaharap?
Amen? So, yan po ang isang gauge natin kung paano tayo lumalago sa pananampalataya natin at pagtitiwala natin sa Diyos. So, bukas po, antabayanan niyo po muli ang ating po mga tinuturo dito na kung saan meron tayong mapupulot na aral pag tayo po ay umaharap sa problema sa ating pong buhay. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, muli, Lord God, dahil kami po ay dumating man sa problema, Lord God, naniniwala kami ito'y temporary lamang. Dumating, Panginoon, ang problemang ito, naniniwala kami, Lord, na kayo ang gagawa ng kaparaanan, Panginoon, because Ikaw, O Diyos, ang aming sandata, Ikaw ang aming sandigan, Ikaw ang may kakayahan, Panginoon, na tumulong sa amin, O God. Kaya po, Lord, titingin lamang kami sa inyo, Panginoong Hesus, at kami po'y mananampalataya, O God, at magpapasalamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang bibigay sa amin ng kalakasan. Muli, salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesus.